To save the basketball from Minnesota. Jake Layman. Nako, mukhang mapapalaban natin na naman si Kai mamaya versus Seahorses Mikawa na kung saan makakatapat niya ang slam dunking na former NBA player na si Jake Layman na isang legit 6'8", ang player na nang posterize kay Tacko Fall. Ang tanong, kaya bang i-posterize ni Jake Layman si Kai Sotto? Well, yan ang ating abangan sa laro mamaya between Yokohama B. Corsairs at Seahorse Mikawa. Kung nasundan nyo ang karera ng ating idol na si Kai sa Yokohama B. Corsairs, ay ang Seahorse Mikawa ay ang kanilang first two games when he transferred to Hiroshima Dragonflies sa Yokohama B. Corsairs. At sa unang dalawang laro ni Kai, ay nakakatakot ang difference sa kanyang stat line versus sa mga numero ni Jake Layman on December 30. At sa unang pagtatapat nila ay umuscore lamang si Kai ng 4 points, 4 rebounds, and 13 minutes of action. Samantala itong si Jake Layman ay very impressive ang kanyang mga numero, scoring 15 points and 11 rebounds in 32 minutes playing time. Ang game na ito ang debut ni Kai with the Yokohama B. Corsairs na galing siya sa injury na naglalaro kaya hindi nakapagtataka na subpar pa ang kanyang performance. And on December 31, 2023, ay nagtapat muli sina Kai at Jake Layman, and this time naka 6 points na si Kai at 2 rebounds. Still very low para sa kanya. Samantala itong si Jake Layman ay umuscore ng 17 points. Still napakalayo ni Kai compared sa nilaro ng former NBA player na nag-posterize kay Tacko Fall sa isang play. Kaya this time, ay napakagandang abangan kung gaano nakalaki ng improvement ni Kai sa kanilang pangatlong pagtatapat. And in the last 3 games, ay nag-average na si Kai ng 19 points, napakalayo sa kanyang 6 points and 4 points in the last time they met. Kaya napakagandang matchup ang Kai Sotto versus Jake Layman dahil ito ang isang paraan upang mapatunayan ni Kai na napakalaki na ang pinagbago niya since the last time they played. And it is expected na mag-iiba na ang hangin mamaya sa kanilang pangatlong pagtatapat at mayroong malaking posibilidad na mag-dominate na naman itong si Kai katulad ng pag-dominate niya in the last 3 games na kung saan galing si Kai Sotto sa back-to-back 23 points game. Pataas ng pataas kasi ngayon ang trajectory ng laro niya at makakatikim itong si Jake Layman sa bagong bangis ni Kai. At siguradong panalo na naman si Kai sa kanyang matchup versus ex-NBA player na si Jake Layman. And in the last 3 games ni Layman ay mas mataas na ang average ni Kai and it shows kung gaano na kalaki ng improvement niya. Napakataas na rin ang kumpiyansa ng ating idol ngayon and he feels na kaya niya lahat ng mga kamatchup niya. Kahit sino pa yan, kahit former NBA player pa. Pero again, hindi rin dapat magkumpiyansa si Kai dahil baka isusunod siya ni Tacko Fall na pinosterize ni Jake Layman. Well, ayaw nating i-bash si Kai kung mangyari ito, which I doubt it will, dahil iba ang shot blocking ability ni Kai ngayon. Ilang mga efforts rin ang pinahiya ni Kai dahil binalibag lang ni Kai ang kanilang mga tira sa ilalim. Kaya napakaganda ng storyline ng tapatang Yokohama B. Corsairs at Seahorse Mikawa dahil gusto ni Kai na makabawi sa kanilang pangatlong pagkakatapat. Third time is a charm, sana nga. Pero hindi lang si Jake Layman ang makakatapat ni Kai, kundi meron pang 3 mga big men na kanyang lalabanan. Nandyan ang 5'10" import na si Zach Agoste, 6'9" Devante Gardner, at 6'8" na si Ryo Yauki. Ang daming mga big men ang Mikawa, pero siguradong hindi nila masindak ang ating idol. At balitang NBA naman, nakakugulat ang Phoenix Suns ang team na hindi man lang natalo ng Minnesota Timberwolves ngayong taon. Kahit pa nahawak ng Timberwolves ang home court advantage, sa first round magkakandara pa ito kung wala silang babaguhin sa kanilang laro. Sa playoff, kung ganyan pa rin ang Wolves ay paulit-ulit na lang silang patutumbahin ng Phoenix Suns dahil nagalamay na ng Suns ang ingredients kung paano talunin ang Timberwolves.
showing some Beal left wide open. Bradley Beal making the move on 9. Lalo na ang pag-distract sa focus ni Anthony Edwards. Pero ayon kay Ant-Man, na meron na silang sagot dito, pero di naman niya sinabi kung ano ito. Basta alam daw nila kung paano patalbugin ang Phoenix Suns na hindi man nila natatalo ni isang laro. He goes down. Thaddeus Young. Beal. Here in the final 12 minutes. Bradley Beal gets the score. So abangan na lang natin kung talagang kaya bang patumbahin ng Timberwolves ang Suns sa first round ng Game 1. Outside Booker. He goes down. Thaddeus Young. Beal. With the physicality that they need to bring. Habang ang Los Angeles Lakers ay may tsansa na kapag maipanalo ng Lakers ang kanilang play-in tournament sa New Orleans Pelicans, sila ang tatanghalin na 7th seed sa Western Conference, kung saan makakalaban nila dito sa 6-game series ang defending champion na Denver Nuggets, na hindi pa natatalo ng Lakers ni isang game simula pa last season. Reeves to James. James powers inside. Banks it out. Gordon. Gordon corner three. That's good. Reeves long three-pointer. Rebound. Kaya nga may mga comments ang mga fans na baka magtanking pa itong Lakers sa kanilang games laban ng Pelicans dahil kahit man matalo sila dito, ay meron pa naman silang isang chance na makapasok sa playoffs kung saan ang makakalaban nila ay either ang Golden State Warriors o ang Sacramento Kings bilang pang-8 seed na magbibigay daan na kakalabanin nila ang number 1 team sa West Conference na ang very young team na Oklahoma City Thunder. Kahit pa mahirap ang kanilang pagdadaanan, Made all the big plays down the stretch. Murray gets inside and banks it in. James fires away a three-pointer way off. After board, they go inside the Jokic and he banks it in. How about Porter? mas magiging madali ang kanilang matchup sa first round kung manalo sila laban sa Warriors o sa Sacramento Kings. Pero ayon naman kay King James, na wala siyang pake kung sino ang kanilang makakalaban sa first round kahit pa na ito ang Denver Nuggets. Wala kasi silang kinatatakutan dahil malakas ang kanilang lineup. At desidido sila na mananalo ang Lakers laban sa New Orleans Pelicans sa play-in tournament. Habang naghihintay pa ang Boston Celtics kung sino talaga ang kanilang makakalaban. Dahil nagtapos itong Celtics ngayong season na merong best record at merong malaking chance na ang makakalaban ng Boston Celtics ay ang Miami Heat.